court advantage para sa Kingdom. At pinakita din naman nila na magaling sila sa pindutan at nakakasabay. Pero tingnan natin kung ano naman ang magiging playstyle dito ng Onyx Philippines as we head into game number 2 ng Grand Finals ng Mobile Masters. May mga bagay na nakataga na sa bato sa larangan ng MLBB, mas lalo na sa lungsod ng Pilipinas. Isa na doon ay huwag mong bibigyan ng luyi etong si Super Friends, pero fortunately for Onyx Philippines, locked and loaded na yan sa Monster Mage. Okay, double start para sa Jawhead Hayabusa combo naman. Dahil doon, Little Wonder mapupunta sa RRQ Hoshi. No big invades ang mangyayari dito. Dahan-dahan lang ang approach ng dalawa. Tignan natin kung yung RRQ Hoshi mapapabilis nila yung farm ng Claude. Kasi usually, mga Indo teams pag may Claude sila, gusto nila maghanap ng mga aggressive play, mga 3 to 5 minutes para may chance na mas mabilis na talaga yung farm ng Claude. Either magagang sila ng gold lane or magfo-force sila ng switch sa kabilang lane na magugulat lang, uy, ba't nandun yung Claude? Uy, biglang nakapush yung Claude ng isang Torres. So, tignan natin kung yun yung gagawin ng RRQ Hoshi. And even sa current meta, nakita na actually natin na may mga opportunity na mag-scale up early yung Claude. Pero ang problema kasi sa RRQ, si Keller yung gumawa nun eh. So ngayon, RRQ Hoshi, kung kahapon sinabi mo, TLID needs to play a near-perfect game. Ngayon for RRQ Hoshi, parang ganun din, near-perfect started. Ma-avoid nila yung aggression ng mid-duo ng Onyx Philippines. Pero ito din yung isa sa mga pinakamagandang bagay sa Take Real pick. Kahit hindi near-perfect, yung execution nyo sa early to mid-game, isang malaking at magandang implosion lang. Isang pindot lang ng flicker implosion mo, mapapaikot mo yung laban. So doon dapat din mag-iingat ang Onyx Philippines. Again, comfort pick to ni Idok, yung Tigreal. Sobrang respected sa Indonesia. Yeah. So ngayon, Onyx Philippines silang nagumahawak ng turtle ngayon. We'll see if makakakontest nga ba ang RRQ Hoshi. Okay, medyo delikado dito RRQ Hoshi. Si Rins na nakatikim ng shadow kill. Si Kirk papasok. Si Dyren na rin nag-zone. Si Susujin naman dumiretso kay King Kong at mahuli si King Kong. Rins with the crowd control at first blood para kay Idok. Ito naman ang pagganti ng Onyx Philippines. Si Rins buhay pa rin. Yung juicin ni Rins lumalaban at nakakill na naman dito si Dyren at si Idok. Mahuli niya si Brusco. RRQ Hoshi lumalaban pa rin. Pero nakaisa bigla si Super na double kill. Friends! Grabe, naka-trade bigla ang Onyx Philippines, but still a perfectly executed play from RRQ Hoshi. It started off with King Kong na nakapag-wiki shadow kill doon kay Rins. Kaso ang problema, nakapag-Crimson Beacon out, one more hit kay Rins, ilang hits na lang, nabuhay pa. And again, the setup from Idok. Yun na yung sinasabi mo eh. Kahit hindi near perfect play, pag hindi mo na-keep in check itong si Idok at nakagawa ng magandang crowd control, mahihirapan yung Onyx Philippines. The Tigreal Juicin, medyo awkward in terms of the damage. Pero kung sapat yung crowd control nila, kung ma-land nila yung mga crowd control effects nila, masakit talaga para sa mga lineup na gusto mag-all-in na laban na medyo divey yung style nila. At si Susujin din, maganda din kasi yung pagpasok niya sa backline. Sabi niya, okay, marami kayo dyan, mas mataas yung magiging damage per minute ko pag nag-electrifying beats ako sa 4, pero iikot ako. Hahanapin ko si King Kong, hahanapin ko yung backline. Okay, may binubuhat na naman ngayon at Sacred Hammer pa nga on to Kirk. Nilapagan pa ng Glorious Pathway pero buhay pa rin. Nakapag-revitalize pa nga itong si Kirk. Kaya hindi mabibigyan ang kabayo ni Kirk. Sakto yung paglapag din ng duality ni Super Friends. Sa skill combo ng Low Yi, napahinto yung pag-go ng RRQ Hoshi kay Kirk. So, konting deterrent lang para hindi makapaglaban sila at hindi sila makahabol kay Kirk. Pero at sobrang kas na ngayon ng labang ni Dyren kumpara sa high loss. At this point, accept na rin ni Kirk na taga-tayo na lang muna siya. Revitalize, Glorious Pathway, mabilisan na sundot. Well, then again, ganyan naman lagi yung buhay ng mga high loss ngayon. Mga talagang di na nga parang secondary roam, parang main roamer na nga kahit nasa HP pa yan eh. Kasi kailangan mo magbigay ng enough information kay Brusco para mangbulaga with the ejector tsaka na rin ng unstoppable force. Pero ngayon RRQ Hoshi may onting kalamangan at hindi sila takot sa kahit anong pwedeng gawing initiation ng Onyx Philippines. But like how things could change for RRQ with the setup from Idok, yun din naman kasi yung pwede mangyari sa Onyx with the diversion from Super Friends. And dahil sa nature ng lineup ng RRQ Hoshi, siguro meron mga tao dyan nagtataka, ba't lahat naka-flicker? Ba't walang na-purify dyan sa Onyx PH?
Dahil nga sa presensya ng Joy, the diving nature ng Claude, kailangan mo talaga ng space creation, isang malaking dash o blink para makalayo. Arky, Hoshi mo kasi sila yung lalamang dito sa turtle fight. Maganda yung pwesto nila. Okay, tignan natin kung magkukontest nga ba itong si King Kong. Early Sky Piercer pick up coming in from Kailan nakapag-damage siya pero Sutsujin pa rin. Ang makakuha ng turtle blazing duet coming in from Toy. Hindi pa nga natapos ang clash. Kirk naghahanap ng proper target pero Sutsujin naka-double kill na. Nakaipit bigla itong Super Prince. Pag-flicker out pero tinalunan ni Dairen. One more hit at sabi nga ata ni Ritz. Pinaliguan pero si Kelra sumagot din naman. Makaka-pick up ng isa. Kirk medyo napalayo doon at nabigyan ng kill. Itong si Toy. RRQ Hoshi, pinapakita nila yung lakas nila sa team fighting. At Onyx PH na out-execute ngayon ng RRQ Hoshi. Yung lineup natin na akala natin medyo matagal pa na mag-scale ng Claude. Katulad ng sinabi natin, around 3 to 6 minutes. Ginawa mga 5 minutes. Maghahanap ng aggressive play ang RRQ Hoshi para makalamang yung gold nila si King Kong kontra kay Susujin, pero nandito rin si Brusco. Nahirapan si Cameron makahabol ng laban, pero si Susujin ang na-pick off doon ni King Kong at Brusco. Napakabilis kasi na naging eksena. Heads up play coming in from King Kong and Brusco na magamit din yung unstoppable force para ma-make sure ma-shutdown itong si Susujin. Pinadala na nga din dito si Brusco sa baba para mabigyan ng enough space for Kelra and still RRQ Hoshi. 1.1k gold lead. Maganda ang kanilang early start kahit alam natin na scale up pa yan later on si Toy tsaka si Susujin. So, let's see if how things will change kasi Onyx Philippines, unti-unti na din namang nakaka-pick up ng steam. Yeah, pero yung RQ Hoshi, nadaan nila sa malupit na crowd control ngayon eh. Yung Onyx Philippines na yung laban na gusto ng Onyx Philippines, parang ano, yung Jushin, muntikan na siya mahuli ni King Kong. Unti na lang, unting items po kay King Kong at yung mga ganyan niyang paso kahit samahan pa ni Dairen itong si Rins, eventually makakill na din siya. Pero we can see the damage output of the KK connection. Kanina lamang, Kelra, Death Sonatas and Rhapsodies, napauwi ka agad itong si Toy. At ngayon naman si Rins, kinakailangan din namang mag-ingat sa mga potential pasok ni King Kong. Turtle up for Gramstan, nakadalawa na nga ang RRQ. But Onyx Philippines, gusto na nilang kunin lahat ulit. Okay, tignan natin. First blood para sa RQ Hoshi. The first blow of this fight. Si Kakarino! Implosion flicker play! At RQ Hoshi, lalaban na kagad dito. Papasok na si Susujin. Nahanap niya si Kelra. Tatlong miyembro kagad ng Onyx Philippines ang nawala. At ito yung sinasabi natin para kay Idok. Yung tigreal niya. Yung comfort nila. At RRQ Hoshi ang lalamang dito. At we head into the 8-minute mark of our game. A game-changing momentum setting play from Idok Tigreal. Tatlo kaagad ang nahuli. At yung pinakamagandang targets ba kasi it was Kelra, Super Prince, and Brusco leads up to an uncontested turtle take for Sutsujin. Katulad lamang nung game number 1, halos si Sutsujin yung nakakuha ng turtle pero nakaisa sila. On to Rins, RRQ Hoshi. Nasa kanila pa rin naman ang kalamangan. Nag-diversion run and gun sila. Balikan natin isa replay. 4 mukha na miyembro nahuli ng RRQ Hoshi. Yung roamer nila na si Idok. Kahapon pa natin pinapag-usapan gaano siya talaga maglupit. Lupit mag-roam. Of course, especially with the Tigreal. At dahil isang damakmak na crowd control yung lineup dito ng RRQ Hoshi, pag nahuli kayong lahat, mukhang delikado. Sobrang delikado yun para sa Super Fam. Ganda din ang pagpasok doon nito. Blazing Duet in 203. KDA na siya kaagad. Even up against Kelra na naka-Granger ngayon. Parang unbothered so far. And looking at the gold, may onting kalamangan pa rin naman si Kelra. Already has the Malefic Roar paired up with the Sky Piercer. So in terms of damage, pag maganda din naman yung setup na magawa ni Brusco, ubos din naman ang kanyang mababato. Okay, Onyx Philippines. Dahil online din naman si Kelra at may damage na yung Granger. In terms of the damage, meron na silang damage talaga kaya ibato eh. Kaya nila tumapat sa damage pero dun na lang talaga sila natatalo sa crowd control ng RRQ Hoshi. Yung dalawang junglers, malaki din naman though yung lamang ni Sutsujin. Nasa Holy Crystal na siya. Malefic Roar, Hunter Strike ang rush dito ni King Kong dahil sa pagkalamangan ng RRQ Hoshi. 1,500 ang gold lead ni Sutsujin ngayon kontra kay King Kong. Isang malupitang set lang Brusco. Pwede na ulit bumalik sa kanilang kalamangan, mas lalo't na pag nag-spawn ang unang Lord. Naghihintay lamang tayo ng magandang ejector tsaka unstoppable play onto the right target. But RRQ Hoshi kasi playing as one yung Ubistrat ulit. Bumabalik sila dun. Na pwede kasi tayong umabot sa point na kahit magandang setup ni Brusco. Yeah. Pag si Idok,
ay biglang pumasok with the implosion, baliwala lahat ang magagawa ng Super Fam. Ganito rin yung nakita natin sa mga PH teams eh. Frontline ngayon yung Phoveus. Mamaya atras yan unti si Idok. Siya yung maghihintay ng perfect timing na pumasok siya para makapag-flicker implosion play. At doon dapat mag-ingat talaga ang Onyx Philippines kasi yun yung game-changing moment lagi para sa RRQ Hoshi. Tingnan natin yung pwestuhan. Dyren nasa harap, Idok nasa likod. Lord Dance para sa dalawa. Okay, magandang pag-zone at pagbibigay ng information si Dyren dito na ginagawa. We have to watch out for Idok's play. Again, nag-conceal na nga siya. May flicker yan na available. Makakahanap nga ba sila ng setup just to zone out and Sutsujin will get the Lord. Idok na naman galing sa likod. Sinamahan pa nga ng Blazing Duet coming in from Toy. Pero si King Kong pumasok with a Wiggy Shadow Kill. Makakaisa naman. Pero ang problema, dalawa kaagad. Make it 3 ang nawala sa Onyx Philippines and a triple for Toy! Onyx Philippines na kailangan na dito mag-back Sutsujin. Dyren Rins nagpo-push dahil yung Lord napunta sa RQ Hoshi. Delikatong pwesto to para sa Super Fam. Mukhang makakalbo ata dito yung base ng Onyx Philippines. Maybe the mid at saka yung bottom lane towers ang mawawala sa kanila. Lord, papunta na RRQ Hoshi. Tignan natin kung gaano sila or gaano karaming Tori ang makukuha nila. Ayan na naman, kaya napakataas ng respeto ng lahat ng mga manlalaro kay Idok. Whether it's the TIG, whether it's the Franco, kahit ano pang gamitin yan, wag na wag mo. Ay, teka lang nga, si King Kong gusto umisa kay Rins! Killing spree coming in from the Beast! One member down kaagad for RRQ and Onyx Philippines. Mabilisan namang makiklear out yung Lord. Ang tapang ng check doon ni King Kong. High chance din. Baka biglang pagpasok niya sa bush na yun, o pagpasok niya sa area na yun, siya yung mahuhuli. Pero sabi ni King Kong, kaya ko ata to, meron ata to. May ultimate naman ako, may shadow naman ako. Kaya ko to at nakaya na niya nga. Nahanap niya doon si Rins at na mahinto niya unti yung pagka-flow ng RQ Hoshi. Pero RQ Hoshi pa rin talaga ang lamang dito. Maganda yung paghawak nila ng mga shrub. And again, sobrang basic MLBB gameplay yung ginagawa dito ni Idok pero parang sobrang masterful na rin. Yung ano yung saying, basta ma-practice ka ng isang sipa na mga 1 million times, yun na yung pinakamalakas na sipa sa buong mundo. Tama, kasi pag nagba-back to basics kasi yung RRQ Hoshi, eh na-master talaga nila ito. Pero King Kong din naman na sumasagot kahit paano. Ang tawag kasi sa ginawa niya kahit laban sa tatlo, Sigma Things kasi yung mga ganun. Sigma Things. Hindi siya takot. Wala siyang kinakatakutan. Even si Sutsujin, kahit sino pa yan. Pero teka lang, yun din kasi yung nararamdaman ng RRQ Hoshi. Ginamitan na nga ng retry na force out kaagad yung Glorious Pathway. Binibigyan with electrifying beats. Pero yung kabayo makakatakas pa rin naman. Hindi ka naman. Nakita natin yung mga miyembro ng Onyx Philippines, nag-diversion sila sa may bandang babang parte ng mapa para makapag-push si King Kong. At if ever doon naman pumunta yung RQ Hoshi, may backup naman si King Kong para makatakas siya. Pero RQ Hoshi nag-go sa purple buff, nakita si Kirk. While Onyx Philippines nakukuha naman ng Torres sa baba. So sinusubukan ng Onyx idaan unti ito sa macro para makapaghanap sila ng konting espasyo sa mapa. Kasi at this point, mahirap pa para sa Onyx Philippines makasabay sa team fights dahil sa tumataas na yung damage ng RRQ Hoshi at hindi pa sila ganong kakunat para sa frontliners. Si Kirk, kailangan pa niya ng isang damakmak na items yung nung playoffs sa day 1 and 2, napapansin natin na pag may nabasagan na kagad ng inhibitor turret, wala tayong comeback na nakikita. Unfortunately for Onyx Philippines, buhay pa naman yung mga inhibitors, and with the presence of Luyi and the Hayabusa, pwede lang nila ulit laruin yung macro game coming into this Lord Dance. But again, mabilisan din naman kasi mag-rotate itong si Toy with the Claude Grabe. Shadow, diversion muna, iwan yung shadow, clear ng minion wave, tapos gamitin mo yung shadow pabalik. Low Yi, Hayabusa things. Yung makruhan ng combo na yan as RRQ Hoshi. Okay, magkukonsil dito yung Onyx Philippines. Sino mahanap nila? Lalaban ata sila para sa Lord na to. Okay, napalayo lang naman nila ng onting RRQ Hoshi, pero si Rins pumasok with the Crimson Beacon. Si Ito! Okay, si Brusco lamang ata mahuhuli niya. Hindi naman niya kinumit yung implosion, pero si Toy pumasok with the Blazing Duet. Hinabol talaga niya si Kendra, pero si Brusco sabi niya, Kendra, I have your back! I have your 6! Kirk going in at si Rins ay tutumba. Dalawa na lang bigla, tatlo pala ang natitira. Double kill coming in from Sutsujin, pero hindi pa siya natapos dahil diversion! Nandyan! Hindi ba tatapatan ng multi-streak niya ang pagiging multitaskers ng multi-time champions dahil multiple all-stars ang multiple talented na Onyx Philippines! Pero si Kara mahuli naman dito ni Sutsujin na nakaharap ng shutdown mega kill. Ang joy ng RRQ. Akala na ng Onyx Philippines, sobrang gandang panalo yon. Pero dahil hindi pumitaw si Sutsujin, hindi nakapag-lord ng Onyx Philippines. Kahit wala silang jungler, sinubukan nila. Pero sabi ni Sutsujin, nandito pa ako at mukhang maganda to para sa RRQ Hoshi kasi sila yung una makakabalik sa mapa. Sutsujin,
pinapakita lang na kaya niyang i-contest ang pagiging king ni King Kong. Pero si Kirk, hindi pa rin naman tapos. Diversion, may magaganap doon. Sino makakuha? Sutsujin pa rin. Laban kay Kirk. And RRQ Hoshi once again with a turnaround. Ginawa na lahat ni Kirk para madelay lang na unti yung Lord take ni Sutsujin. Pagdating ng Onyx Philippines, mga isang segundo na nakuha na ni Sutsujin. What a play by the jungler of RRQ Hoshi. At na naman, delikado ang pwesto ng Onyx Philippines sa loob ng base nila. Pinapakita lang ngayon ng RRQ Hoshi, even if weakness nila ang chaos, meron din naman silang sariling chaos. At ngayon, they're gonna do this methodically. Lord sieging in doon sa middle lane. Sutsujin nakapag-clear out na yung ginagawa ni King Kong. At unti-unti nang kinakailangan dumipensa ng Onyx dahil pumasok na si Dairen. Si Kirk bibigyan kagad dito ng RRQ Hoshi at nagdadive na dito yung RRQ pero masyadong malalim yung pagpasok ni Rins. Nag-winter crown siya pero mawawala yung mid laner ng RRQ Hoshi. Si Rins nawala. Onyx Philippines andito pa rin at lumalaban. Kaya-kaya nila depensahan at hindi pa tapos ang laban. Hindi pa talaga tapos. Kirk lamang ang nawala pero dalawang inhibitors din naman ang nawala sa Super Fam. Grabe, nireplicate ni Dairen yung ginawa niya kahapon sa TLID, yung Infernal Pursuit hanggang base tapos Winter Crown. Pero unfortunately, handa yung Onyx Philippines doon. And then, gagawa na naman sa sariling diversion dito. Mag-aabang ang Super Fam ng maliligaw sa kaharian. Okay, RRQ Hoshi. Nararamdaman nila na wala pa rin tsansya. Ay, Onyx Philippines. Kumakapit pero delikado, dahan-dahan na mawawala ng tore yung Onyx PH. RRQ Hoshi naman, ang lupit pa rin ng execution nila. Nahirapan talaga yung Onyx Philippines sa paglaban pero nakakahanap sila sa mga counter. Nag-counter naman sila ng sobrang, ayoko tawagin asim. Sabihin na lang natin, medyo aggressive pa rin. Medyo aggressive yung ginawa doon ng RRQ Hoshi. Sa totoo lang kasi again, nire-respeto din naman nila yung late game capabilities and decision making ng Onyx Philippines. Kung babalikan natin yung game average time, RRQ Hoshi, sanay sila sa early to mid game. Tapos na yung laban. And in terms of making last minute decisions, para sa mga final clashes, alam nila na veterano kasi yung Onyx doon eh. So RRQ Hoshi, kinakailangan nila tapatan yun kaagad. Ay, RRQ Hoshi nag-hold ng mga key areas dito sa may bandang baba ng mapa. Onyx Philippines dito naman sa taas. Gusto na maglaban. Diversion to. Malaki ata to para sa Onyx Philippines. Sino makakahanap? Si Toy! Si Toy! Si Toy! Naku po! Naiwan mag-isa pero nakapag-win ng Major and PMI out. Brusco, tinatry habuli para si Kirk. Kinatatahuali ni Brusco! Pero buhay pa nga nakapag-placing duet at unang tutumba si Brusco. Pero sabi ni Keller, teka lang, wala kang pupuntahan ngayon. Keller dishing out the damage. Here comes King Kong. Uwigi shadow kill. Naku po! Inuubos ang kaharian. Dalawa na lamang ang natira at may tatlo pa sa Super Fam. Yung diversion ni Super Friends at yung pag-execute ng Onyx Philippines. Vintage Onyx PH ang pinakita dito ng Super Fam. Pero kailangan pa ng Onyx PH gumapang dito sa laban na to. Makakuha ng mga tore at makakuha ng mga Lord. Wala pang major objective na kuha ang Super Fam. Ito na ata yung kaisa-isang major objective na kailangan ng Onyx Philippines para matapos ang laro. Merong minions ang RRQ na nagpupush dun sa taas pero si Sutsujin gusto kumontes. Nakikipag 1v1 pero pinag-shadow lang ni King Kong. Keller nakikipag 1v1. Nakikipag 5v. Sino ang unang tutumba? Keller may mortality. Sutsujin meron din naman pero pinagsamahan ni Rins. At sino ang makakuha ng Lord? It's still King Kong the Beast! Nakahanap pa rin ng paraan ng Onyx Philippines makakuha ng Lord pero delikado to. Wala na si Kelra. Naiwasan ni Sutsujin. Yung mga damage ni Granger, nasayawan niya ang gold standard. At ngayon, RRQ Hoshi, maganda yung pwesto nila dito sa mapa. Lalabas yung Lord para sa Onyx Philippines. May conceal na naganap dito. Idok may mahuhuli si Kirk lamang. Pero enough pa to para matapos na ang laro. King Kong nakakapag-damage din naman. Dairen pumasok with the Infernal Pursuit. Kirk makakatakas with the Glorious Pathway. Apat pa ang dumidepensa pero here comes Sutsujin. Ginamitan na nga na Electrifying Beats pero may Winter Crown coming in from Super Friend. Pero pumasok na si Toy with the Blazing Duet. Nawala na isa. Make it two. Bruce goes the next ball. Pero may mortality pero the Beast nagwawala na din naman. Nag-tower lock yung RRQ and we have a game! 1-1 na po.